So what's up guys? Welcome back to my channel. This is Ren Karimadigas. So for today's video, i-discuss ko sa inyo kung ano nga ba yung pinagkaiba ng live-in at sa hospital mga anak. So based on my experience po to ha, kasi I have 5 kids and then yung mga apat, nanganak talaga ako sa live-in talaga ako nanganganak. And then this the last one, the first time na experience ko manganak sa hospital. And then high risk kasi ako, and then di ba na-implement sa mga line-in na hindi ka na pwede manganak pag lima mo na. Although I'm 34, pwede pa naman sana, pero na-implement siya noong May 15 ba yun, or this May lang, na-implement na bawal na nga mga anak, yung mga high risk na tulad ng panglimang anak, first baby, tapos 35 pataas ka, no? Yun, tapos pre-eclampsia, kung may mga komplikasyon, kailangan sa hospital ka talaga mga anak. Kahit na nahulugan mo yung PhilHealth mo, hindi mo siya magagamit sa line-in kapag na ano ka doon sa mga kategory na yon ay hindi ka pasok, okay, na manganak sa sa line-in. So kapag sumabit ka sa mga yon, katulad sa akin na panglima ko na, so bawal na talaga ako manganak sa line-in. So nangyari, nanganak ako sa hospital. So based on my experience talaga, kasi yung apat nga doon sa mga line-in ako nanganganak, is mas komportable talaga ako sa line-in kasi sa line-in maasikaso, tapos malinis, naka-aircon, komportable ka talaga. Tapos yung mga staff talaga i-accommodate ka nila. And then kapag dating sa mga papers, sila lahat yung gagalaw doon. Pati yung birth certificate na, lalo kung kasal kayo ng asawa mo, sila na rin yung magpupunta or magpuproceed sa munisipyo ninyo, at sila na rin ang magkukuha noon pag nag-release. Sa kanila mo na lang kukunin yung birth certificate mo. So, bibigay na rin nila sa iyo. Unlike kapag dito sa hospital. Pero based dito sa experience ko naman sa hospital kasi dito sa Mabalacat District Hospital, wala akong kahit na anong record sa kanila. Hindi ako nagpa-check up kasi talaga usually nagpapa-check up ako sa center and sa line-in. And then, pero nung pagdating naman namin doon, yung mga nurse na na-encounter ko is accommodating naman sila. And then, yun, inano naman nila ako, inassistan nila ako agad-agad. So, hindi na sila nagtanong kung may record ba ako sa kanila or wala. Basta kinuha na yung pangalan ko, yung BP ko, and so on and so forth. And then after that, pumunta ako sa may delivery room. Kasi nga masakit na yung ko. Pero nung inaiiyak ko, nasa 3 cm pa lang ako. And then ang nangyari, lumabas muna ako. And then hindi naman masungit yung physician or yung midwife na nag-ano sa akin. Kasi accommodating naman sila. So, dun naman, sa big factor para sa mga nanganganak na katulad natin is yung maging accommodating at hindi masungit yung mga staff na titingin sa'yo kasi masakit na yung pakiramdam mo, tapos may magsusungit pa, di ba? Mga naman yun. And then, yun, nung pinalabas muna ako, and then the doctor said na, labas ka muna kasi 3 cm ka pa, maglakad-lakad ka pa. Yun, nung paglabas ko, 5 minutes lang, bumabalik na ako doon sa loob kasi nga, lalabas na siya. Nagdire-diretso na yung yung 3 cm dire-diretso na, nag-fully cm na ako. And then, yung gusto niya, interview na niya pa ako doon sa loob. So, hindi ko na kaya, lalabas na talaga. Tumakbo ako doon sa may delivery room. And then, doon pa lang sa bed nila, hindi pa ako nakapunta doon sa mismong delivery bed. Doon pa lang sa bed sa labas. Doon na ako naabutan ng panganak. So, nanganak na ako. And then, ma-assist naman yung physician yung sa akin, nagpaanak sa akin. And then, mabait. After that, yun, katapos kong lumabas na si baby, na ayos na. And then, pumunta na kami yun lang yung mahirap dito, pagkapunuan, kasi nga, yun, puno. Although, tag-isang bed naman per nanganganak, pero nagstay muna kami doon sa may hallway. Tapos, mainit, syempre, summer ngayon, mainit, so kailangan mag-provide ka ng sarili mong electric fan. Madaling araw yun, ha? And then, pero nung meron na mga na-discharge, nung umaga na, siguro before lunch, or lunchtime, 12 o'clock ng hapon, pinapasok na kami dun sa mga sa room ng ward. So, yun. Sa ward naman, luckily, napasok kami dun sa may aircon. So, yung aircon nila nakasindi yan ng 8 hanggang 9 p.m. ng gabi. 8 ng umaga hanggang 9 p.m. ng gabi. And then, ang maganda rin naman, meron silang free meal, umaga, hapon, at gabi. So, meron silang free meal, okay?
okay naman yung pagkain nila doon. So, masarap naman sila magluto. So, hindi lang siya kadamihan. Sakto lang siya. Pero, syempre, ano na yun, thankful ka na kasi nga, libre lang yon. And then, after that, assist ka naman ng mga titignan nila kung ano yung mga, kung mga vitals mo, ganyan. Check ka naman nila eh. Meron naman silang every day na Kasi na-stay kami doon for 3 days, kasi ako ng Saturday, tapos Sunday, walang office. Kinabukasan sana pwede ka nang umuwi. Pero, natago na, nasabit kami na Sunday, so walang office, so kailangan. So, the next day pa kami nakauwi, Monday, hapon. And then, yun lang ang ko, dun sa may, and then, dun naman sa CR, so, syempre, public hospital, marumi talaga. Yun, it's a down factor talaga sa kanila is, marumi sa comfort room ng CR ng mga public hospital. So, yun. Meron naman naglilinis, pero syempre, alam mo naman, syempre, iba-iba yung gumagamit, marami kayo. And then, syempre, yung iba malinis, yung iba hindi. Pero, yun. Tapos, doon sa may, naman, yung downside pa is may mga ipis dun sa paradol na sa'yo, dun sa gilid-gilid may mga ipis. So, hindi ko alam bakit hindi nila na-disinfect yun. Pero, mas maganda sana kung ma-disinfect kasi may mga babies tayong mga kasama. And then, mga pasyente. Siyempre, mga ipis. Ang dami talaga maliliit na ipis dun sa naglalakaran dun sa hindi ko na nga na-picturean eh. Kasi hindi ko na medyo na rin ako. Wala ako sa mag-take ng mga photos and mga videos pa. And then, And, pagka, ito dapat i-note mo to ha, kapag nanganak ka talaga sa public hospital, ino-note mo to na kapag ka ng mga requirements or ng mga papers ninyo, kapag ka palabas na, napakarami mo talagang pupuntahang mga doors. Talagang iikot ka, papasukan mo lahat ng mga pinto doon. And then, kailangan mo lahat yun, ma-assess mo lahat, matapos mo lahat, bago ka makalabas. Yun lang yung pinaka-struggle sa amin. Kasi nag-start kami dapat ma-discharge 10:30. Natapos kami ng 3 p.m. Di ba? Napakatagal. Yung pagre-release kasi sobrang dami din dahil marami kayong pasyente na di-discharge. So, marami kayo. So, yun yung pinaka-struggle talaga is napakatagal tapos mainit pa. Yun yung pinaka-downside talaga. Pero kung i-rate ko naman kung mga anak ka sa hospital dito kay Mabalacat District Hospital dito sa Pampanga, I can rate it 7 out of 10. Okay? 7 out of 10. Hindi na masama, di ba? Hindi naman masama kasi lalo na kung may PhilHealth ka naman or kung wala kang PhilHealth, i-provide ka naman nila and then malilibre ka naman doon. So, zero billing. Ang naging bill ko lang namin doon talaga is yung gamot na which is 200 plus. And then yung pinaka magiging gastos mo talaga dyan kapag nag-stay ka dyan, yung pagkain ninyo, umaga, tapos yung mga pamasahe, ganyan, ano pa ba? Yung pinaka magastos talaga yung pagkain. Pagkain talaga. Lalo na sa labas ng hospital, ginto yung bilihin. Yung tubig, ganyan, ginto yung bilihin sa labas. So, kailangan, meron ka pa rin budget kapag nanganak ka sa hospital. Although sa loob, wala ka naman na masyadong babayaran sa loob pagka And then, mag-ano ka rin ng 400 pesos kasi para sa hearing aid, pero ibabalik din naman yun. Refundable siya. So, before kayo mag-discharge, ibabalik nila yun. So, yun based on my experience talaga, mas kung talagang nanganganak, mas ko talaga, preferred ko talaga ang line-in. Kasi line-in, hindi ka talaga masyadong mapapagod. Or hindi ka na rin may stress lalo na kapag ka mag-discharge ka. Kasi sila na lahat. Unlike sa hospital, talagang struggle is real. And then, depende pa sa mga staff ng hospital kung mababait sila in accommodating. Siyempre, marami na given na yun, minsan may stress sila and then nagsusungit. Siguro kahit dahil sila nagsusungit, sobrang daming pasyente. Kaya na lang tayo, parang maging na lang tayo minsan sa kanila. Kasi tao din sila. So, pero kung sobra naman yung pagiging mistreat nila sa inyo, syempre talagang di ba? So, sana nakuha yung idea regarding this topic. So, kung di ka pa nag-subscribe sa aking channel, please subscribe and hit the notification button para ma-notify ka pa sa mga susunod pang mga videos.